guys, you're in a nutshell with me, Ina. Naku, nakakatuwa naman tong storya ng kakausapin nating mag-asawa. Bagong dating lang po sila dito sa Canada. They are in Saskatoon, Saskatchewan. Parang a little more than 2 months or less than 2 months pa lang sila. And habang marami ang namomroblema, paano magiging permanent resident dito sa Canada, sa kalagitnaan nitong paghihigpit ng Canada sa mga bilang ng tinatanggap nilang PR, sila po ay dumating, again, I think September, as landed PRs. And in this episode, they will share na naku, ang dami pala nilang directly recruited from the Philippines by the government of Saskatchewan. O, diba? Sige, they will share with us ang kanilang story or journey here. Welcome, Faye and JK Gutierrez. Hello, guys. Hi, everyone. Ayan, tama ba ako? 2 months? Ano ba? Gano'ng katagal na ba kayo dito? Almost 2, Miss Ina. Almost 2. Okay, tapos diretso September 24. September 20. Oh, okay. O, diba? Tapos diretso kayo dyan sa Saskatoon. Una sa lahat, how has it been your first 2 months in Canada? Gusto nyo ba? Malamig? Medyo nagulat ako sa lamig, Miss Ina. Kasi never pa ako nakapunta ng Baguio hanggang Tagaytay. Ay, naku po, oo. Ganon. Pero ano naman, masasanay din. Oo, parang may aircon lang sa labas, ganon. Oo. Ano yung biggest adjustment? So weather or kamusta ba dyan sa Saskatoon? I've never been to Saskatoon, sa totoo lang. Ngayon kasi, Miss Ina, nung dumating kami, fall pa. So, Uy, ganda. sakto lang. Medyo nagulat kami kasi yung transportation, hindi kasi, sa Pilipinas, like sa atin, may jeep, may tricycle, di ba? Dito kasi, bus or Uber. So, medyo nahirapan po kami. Although itong bahay namin na nakuha, 1 minute away lang siya sa bus stop. Pero, if pupunta kami ng downtown, it's around almost 1 hour, 45 minutes to 1 hour. Yun, pero pag may car, it's just 15 minutes. Oo. So, ibig na agad kayo ng car? Nag-invest na agad kami, Miss Ina, sa kotse. Kasi, kinausap din kami ng housemate namin dito na mahirapan kami sa winter. Kaya, na rin namin. I see. Nako. Sige. Ano yung car? Second hand ang binili ninyo? Did you have a hard time finding a good dealer? Ay, nako, magandang story yun. Kasi, may nauna sa amin dito na kabatch din namin from the recruitment. Nauna silang kumuha ng kotse. Kasi ready talaga sila. Isa yun sa mga plano nila na upon landing, bibili agad. So, medyo na-inspire din kami na, buti sila nakakuha na like, di ba, ang galing. Tapos, nakipag-meet kami sa kanila one Saturday. First time namin mag-meet. Sa Tim Hortons kami nakita. So, nagkakwentuhan lang kami, ganyan. So, may nakatabi kaming Filipino couple na nakipagkwentuhan din sa amin. Tapos, tanong lang kami na, baka po may kilala naman kayong nagbebenta ng kotse. Tapos, yun, nirefer niya kami dun sa kaibigan niya na it turns out na tinawagan niya po agad nung magkakasama kami. Sabi, ngayon gusto mo puntahan na namin. Pinuntahan namin ni Sina. Ganun lang? Grabe. Tapos Pinoy din kasi yung mechanic. Opo. Yung nabilang po namin, Filipino rin siya na mechanic dito. Meron siyang shop dito sa Saskatoon. So, di maganda. Ibig sabihin, maalaga sa kotse. Kasi galing sa mekaniko talaga. Kasi pag bibili kami sa iba, Miss Ina, dapat magsasama din kaming mekaniko, ganun. Kasi hindi naman kami din ganun ka, I see. Okay. Okay naman. Pasok naman sa budget. Did you expect that na bibili agad kayo ng kotse? Kasama ba yun sa budget ninyo pagdating nyo dito? Honestly, hindi po siya talaga plano. Although may dala po kaming enough savings, hindi siya kasama sa, at least for the first 3 months na plan. It's just that, nung dumating kami dito, doon namin na-realize na shocks kailangan talaga. Tapos, medyo na-surprise din kami sa presyo kasi hindi naman siya ganun kamahal. Okay. So you got a good deal. Fully paid, I assume. Binayaran nyo ng buo.
Alright, okay. Mas mahal pa sa Pilipinas, Miss Ina, yung mga second hand. Madali lang makakakuha ng kotse dito. At oo, tama, no? Yung iba, $3,000 for mga ganun nagugulat ka in good condition pa. Okay. But anyway, tsaka I guess nakatulong din guys, mamaya i-explain nila. 1 month into their stay here, nakahanap na ng trabaho silang dalawa, ha? O, diba? So happy. But, before we talk about that, ito na, marami ang curious. Paano kayo nakarating? At ano ba yung recruitment program na kung saan kayo na kapunta dito? At saka kailan siya? Kasi alam niyo naman, di ba? Ang daming paghihigpit ngayon. Sabihin nila, wow, tapos yung Saskatchewan pa na nagre-recruit all the way from the Philippines talaga. Oo. Sige, ako na. Bali kasi nagsimula yun, Miss Ina, na nagplano kami na bakit na hindi namin i-try mag-Canada. So, gumawa kami ng express entry ng last year lang din, 2023, August. Tapos, naghahanap kami ng mga province kung saan pwedeng makakuha ng nomination. So, marami kasi po na province na kailangan may kamag-anak ka, kailangan may employment offer, ganyan. May education, wala naman po kami noon, as in, wala kaming kamag-anak or anything. So, late pa nga namin na find out na si Saskatchewan pala, pasok kami. So, September, gumawa kami na... Parang, since gumawa po kami ng express entry na profile, one of the things para mapataas yung points is kailangan may provincial nomination po eh. Okay. So, naghanap po kami ng mga province na pwede kaming mag-submit ng expression of interest. And one of the provinces na napag-submit na namin is Saskatchewan. Okay. Kasi sila lang po yung talagang pwede kang mag-submit ng EOI kahit wala kang relative or kahit wala kang work. So, yun lang po talaga yung naano namin. Kasi yung ibang provinces, hindi na sila tumatanggap ng EOI kapag wala kang employment offer or wala kang relative. Okay. Saskatchewan po talaga yung naging pag-asa namin. And luckily, nung nag-submit po kami ng EOI nung September last year, by November, nag-invite po sila for the recruitment mission. So, nagkataon po na meron pala silang recruitment mission na gagawin nung December. Oh, okay. Okay. So, mga timing lang po namin. Okay. So, in-invite kayo na parang, punta kayo doon sa recruitment mission. So, how was the setup there? Paano yun? Paano sila nag-invite ng mga tao para sa recruitment mission na yun? So, yan kasi Miss Ina, syempre, habang... Ina na lang itawag mo nyo sa akin. Talaga. Go. So, yun. Nag-join kami sa mga Facebook group, of course, ganyan, mga Saskatchewan na SINP din, ganyan. Tapos, naka-receive po kami ng email November 21. May mga nagpo-post na sa group na, ano ba to? Scam ba to? Kasi ang nakalagay, parang yung subject line is something like, interview with Saskatchewan Immigration, ganyan. Wow. So, nung nakikita namin may mga iba na nagpo-post, totoo nga, na siya. So, parang ang ginawa po nila, lahat ng may expression of interest, na pasado yung score kasi parang ang minimum score na required is 60. So kami, ang baba lang po ng score namin parang 63 lang kasi wala nga kaming relative. Wala kaming employment offer. Pero pumasok pa rin siya doon sa minimum nila na 60. So lahat po lahat ng pumasok doon sa requirement nila, sinendan nila ng invite for interview. Parang siguro added parang special na process sa mga may expression of interest kasi nagre-recruit nga po talaga sila. Parang gusto nilang dumami pa yung immigrants dito sa Saskatchewan. Oo nga eh. Alam mo, ang tanong ko dyan, why, ewan ko kung masasagot nyo to dahil hindi naman kayo kasama doon, hindi naman kayo immigration officials sa Saskatchewan. But would you know, did they say, bakit kaya talagang ginusto nilang, to be physically present sa Philippines to recruit talaga? Kung meron namang pathway na online lang ina-apply yung mga ganun, diba? Ba't kaya nila na-feel gawin? Di rin po namin alam, pero kasi yung mga previous draw before that po, kasi may may report yun kung paano nag-base yung draw. Mga po din may iba-ibang countries na targeted. Okay. So, ang iniisip po namin, baka ganun na ba talaga yung process? Naka-schedule lang po talaga sila sa Philippines. Tsaka, yung recruitment mission po na yun,
may kasabay rin siya na parang nagdala din po sila ng mga yes, employers na galing dito. Yeah. Tapos, tumatanggap po sila doon ng walk-in na mga na applicant, mga food, mga related sa food service, sa mga trades. Mga nurses din, ganun. So, parang sabay-sabay po talaga yung recruitment mission nila. Merong employer base, meron naman na yung government talaga yung nag-i-interview. Wow, 'di ba? At lahat 'yun, landed PR 'yun. Kahit food service. Grabe. May nakakatuwa nga, Miss Ina, kasi meron sa Hilton kasi yung hotel na pinaganapan doon. Nito na lang po namin nalaman yun. Meron palang employee sa Hilton na parang nagtanong, pwede ba ako dyan? Ganyan. Pero wala siyang wala siyang invite na na-receive. Parang nag-walk-in lang po siya. Oh, wow! Nako. Na-approve din po siya. Parang papunta na yata siya dito. Actually, nandito na sila. Grabe, no? Opo. Ano tawag ito? Actually, tinanong ko si Faye, guys, si Faye at si JK, kung meron pang similar recruitment mission baka ngayon or ongoing or in the coming months. Guys, hindi rin nila alam So, i-check nyo na lang. Hindi ko alam how you will find it. Pwede ba yan makita sa Saskatchewan na government website kung meron pang mga gano'n? Siguro po, meron makikita. And siguro kung meron pong mga gusto, pinaka the best po is mag-submit sila ng EOI kasi wala namang pong bayad yun. Kasi at least, nandun ka na sa pool. Kaya lang, wala po siyang guarantee kung kailan ka talaga, kung magkakaroon pa ng mission or what. But at least, you get the chance. Kasi yun sa amin po, na-timingan lang din namin na may recruitment mission, hindi rin naman po namin alam na magkakaroon ng ganun. Ang naging key lang po talaga doon is nakapag-submit kami ng EOI. Was there a specific line of work na hinanap sila sa batch ninyo? Parang wala. Actually, Miss Ina, parang wala. Kasi kalat talaga merong mga nasa IT, meron pa nga nasa research field Meron pa nga, Miss Ina, kasi may mga nag-submit ng EOI na at that time, wala sa Pilipinas. We had to fly to Manila to attend the interview. Meron nasa Australia, nasa Dubai pa yata. Wow! And then they had to go there. Wow. O sana nakuha sila, no? Masulit naman yung biyahe nila. Oo. Saan nga pala sa Manila siya ginawa? Sa Hilton po, hotel sa Pasig. nga pala. Okay. Ay, nakakatuwa. Ilang kayo? Sabi niyo sa akin, hanggang ngayon. So, it's been 2 months since they arrived here. Pero ngayon, sabi ni Faye at saka JK, parang weekly may dumarating pa rin ng mga kababayan natin from that recruitment mission. Do you know how many na kayo sa batch ninyo? Parang dito po, parang mas marami kami sa Saskatoon, Miss Ina. Although meron din mga ibang families ang alam namin na nasa Regina na. Pero dito siguro mga at least almost 10 na siguro kami nandito. Nakasama po dun sa kasi gumawa po kami ng group chat. So, ang alam lang po namin, yung kasama sa group chat, hindi namin alam na baka may dumating na dito na hindi pa kasama dun sa group chat namin. Oo. Kasi, yun, nabanggit nga po namin kanina dun sa YouTube na in-upload namin. May mga nagko-comment na kasama din pala sila doon sa recruitment mission. Pero they didn't know na may group chat kami. So ako na lang po yung nag-add sa kanila doon sa group chat na ayan. Guys, i-follow nyo rin sila. Team Goods in Saskatoon. Bago pa lang ang channel nila, pero sabi ko nga, more than 200 subscribers na agad. So, very nice. I'm sure you will share your, dito, yung process, ano na nangyari sa inyo dito. So, ayan. I-follow nyo sila, guys. Team Goods in Saskatoon. Okay. So, kamusta naman? I understand you've, in contact kayo dun sa mga nakasabay ninyo. Kamusta kayo dyan sa Saskatoon? Masaya, Miss Ina, kasi mamaya pong 6 p.m. kita-kita kami. Although hindi po lahat kasi nagiging available. Yung iba po kasi may mga anak, ganyan. So, very busy sila. So, kung sino lang po yung available, ginagawa namin. Every other Saturday, we try to meet up. Wala lang, parang coffee, kwentuhan. Kasi pare-pares kami, wala kaming families dito. So, kami na talaga yung friends, tsaka parang support system. Para makapag-share din ng experiences, ganun. Oo. Kayo, syempre, nung pinaprocess nyo to, I'm sure, nakikita nyo na sa balita na alam mo yun, mga not so inspiring or encouraging stories about Canada. Diba? Anong mindset ninyo nun?
while you were, processing your papers here, parang bakit nyo tinuloy pa rin? Yan. Bago po natin ipagpatuloy yung episode na yan, just a short commercial. This channel, ito pong in a nutshell, is open for collaboration, guys. If you're interested in creating content with me, please contact Talentado Creative Agency o yung Talentado CA. Sila po ang mag-handle ng mga collaborations for in a nutshell. And for content creators looking for someone to help boost your channels, whether here on YouTube, on Facebook, TikTok, i-consider nyo po ang Talentado Agency. Matutulungan po kayo, ito ng anak ko, matutulungan po kayo in networking. Ako personally, ang dami ko na agad natutunan sa kapwa Talentado talents na nakausap ko na. Ang dami mga tips on how to improve and boost my channel. So ito po ang contact information ng Talentado CA, and I will also put it down in the description box if you're interested. Okay, back to episode! Ikaw? Kasi parang may istorya pa po yun bago kami nakapag-decide. So parang nag-start po talaga siya na nasa work ako noon. Kasi actually wala po talaga kaming plano ever na umalis ng Pilipinas. So parang nung time na yon, 2022, nagpa-plan pa lang po kami ng wedding namin. Na yun pa lang po yung plano namin. Then nung 2022, parang I was scrolling through Facebook na may nakita ko na parang Facebook ad na engineers are needed in Canada. So nabasa ko siya pero hindi ko po masyadong pinansin. Parang ang nasa isip ko noon is hindi pa ako pwede dito. Ganun po yung talaga nasa isip ko, hindi pa naman ako pwede dito. Then, nasa work po ako noon. Parang after a few hours, may dumating na client dun sa office namin, sa site. Nakipagkwentuhan po ako sa kanya, and out of nowhere, binanggit niya na parang, tinanong niya ako kung gaano na ako katagal na engineer. Tapos sabi ko, matagal na po, mga 8 years na. Tapos sabi niya sa akin, mag-apply ka sa Canada, pwede ka na doon. Oo. Out of nowhere ba, bigla niyang sinabi yon na earlier, parang may question sa utak ko na hindi pa naman ako pwede dito sa Canada. Tapos biglang may dumating na tao na nagsabi sa akin na pwede na ako, na hindi naman siya, wala namang... Yeah, ang feeling namin, Miss Ina, parang siyang divine appointment na... Parang sign, kasi wala talaga... We're okay sa Philippines po We have stable jobs naman. Tapos actually, sa mga nagtatanong, so ayun na, si JK ay civil engineer. Si Faye naman is into digital marketing. So okay naman kayo sa Pilipinas. Can you explain, share with us naman, how was life back then for you two? Were you living comfortably? Mga ganun. Okay. Yeah, we can say na comfortable naman yung life sa Philippines, Miss Ina. Kasi na rin medyo ilang years na rin kami nag-work noon at the time, 8 years na medyo nakaipon na, may kotse kami, nakapundar na rin kami nakapag-start na kaming mag-acquire ng lupa, ganyan, na supposedly doon nga kami dapat titira after engineering namin. At that time po, 2022 December, doon nag-spark yung idea ng Canada. Kumausap kami ng consultant. So, ang ino-offer niya sa amin, student pathway. Ay, naku po. December. Wala pa po itong mga kagaluhan dito. Hindi namin kaya talaga, Miss Ina. Tapos parang niloko niya kami na, ikakasal kayo sa March 2023. Sabi niya, huwag niyo nila ituloy yung kasal niyo. Mag-civil wedding na lang kayo. Gano'n. Kasi yung pera namin nakalaan na doon. Pero we felt na siguro kung hindi naman kami nagmamadali, ganyan, mag-express entry na lang. Na-research din po namin yung regarding naman sa express entry. Kasi nung napag-usapan nga po namin na gusto namin itry yung Canada. So, nanood din po kami ng mga vlogs. Mga vlogs din po yung mga tumulong sa amin. So, nag-DIY po kami. Nakita namin yung express entry, kung paano siya ginagawa. Yeah. And ang express entry naman po is pag nagpasa ka, free naman siya, wala naman siyang bayad. Yeah. Though, ang kailangan mo lang is meron kang IELTS. Yun lang yung gagastusan. IELTS tsaka WES. Tsaka yung educational assessment. I would assume, dahil isa rin siguro sa nakapagpadali ng inyong decision. Kasi PR kayo syempre darating dito, diba?
You will not go through the process of, being a student or work permit, tas hindi mo alam, maghahanap ka na mag-sponsor sa'yo or mag-apply ka pa ng PNP pagdating dito. Malaking bagay ba yun na alam niyo? I mean, would you have pursued Canada kung hindi kayo landed PR? Feeling namin, Miss Ina, hindi rin. Yeah. Although nagkaroon kami ng time na kasi August nilodge namin yung express entry. Nung walang nangyayari, parang inaano ko sa kanya, ano ba yan? Ba't hindi tayo natudraw? And not knowing na may iba palang years talaga yung iniintay bago madraw. Akala ko ganun lang siya kadali. So medyo sumasagin na rin sa isip namin yung student pathway, Miss Ina. Siguro kung hindi pa kami na-draw talaga, baka may mga, I don't know. Pero kasi nadala na kayo sa mga vlog na panood ninyo. Opo. Nung time na po kasi wala pa hindi pa masyadong mahigpit Hindi pa lumalabas yung mga news na naghihigpit si Canada. Yeah. So parang ang option pa talaga nun is mag-student. So, yun. Parang sumasagi na nung wala po nangyayari sa application namin. Parang, mag-student na tayo, ganyan-ganyan. So, pero luckily, ayun nga po, dumating yung recruitment mission. Parang na-timingan talaga namin siya. Yeah. I-share ko lang din, Miss Ina, yung one of the motivations din kasi namin, but namin ginustong mag-Canada was, yung number one is yung healthcare. Kasi, although, ang lagi ko nga po naririnig sa inyo, hindi perfect ang healthcare ng Canada. Of course, meron pa rin kulang and pwedeng i-improve. But sa Philippines kasi, I've seen a lot of relatives na ang hirap. Yung parang, pag wala kang pera, ang hirap talaga. Tapos, nakita ko kasi yung lola ko, Miss Ina, kinailangan yan ng surgery sa heart. Pero since meron kaming cousins sa US, mga nurses sila, na-fly nila yung lola ko, tapos doon nagawa yung surgery niya. Tapos imagine, ang ganda ng mga equipment, ang ganda ng ospital, ganyan. Tapos, knock on wood, no? Pero ang reality lang kasi, eventually, yung parents namin, they will also grow old and kakailanganin nila ng help in terms of healthcare. So, wala kami noon. Parang, paano kami? Wala kami noon. So, parang yun yung naging hope namin na, kailangan mag-isip tayo ng another way. Correct. So, since si Canada is, sinusupport niya rin yung pagkuha ng families, mga kapatid, ganyan. So, yun po, yung naging motivation. One of motivation. Yeah. No, I totally understand. Tama ka, hindi naman talaga rin perfect dito. Matagal ang waiting din in some cases, kung hindi urgent yung cases ninyo. Pero in the Philippines, there's a different set of problems which I feel are bigger problems. Halimbawa nga, kung wala kang pambayad, I personally know. Yeah. Just a few weeks ago, I know someone who needed heart surgery also. Hindi gagawin yung surgery kung hindi ka makapag-down ng hundreds of thousands. Ganun ba? Alam mo yun, ibang set of problems. But anyway, that's for a different discussion. Okay, kamusta naman? Yung job hunting ninyo ang pag-usapan natin. Swerte ninyo. 'Di ba? 1 month in, nakahanap na kayo ng trabaho at both in line with what you were doing back in the Philippines. Tama, no? Mm-hmm. Opo. Ako muna. Go. Yan. Nung dumating po kasi kami, Miss Ina, I was doing a bit of freelance kasi sa iba't ibang mga clients. So, meron naman kaming steady income pa rin kahit nag-resign kami sa mga trabaho sa Philippines. So, hindi talaga ako nagmamadali po sa pag-apply. Pero, kumbaga, targeted po yung mga ina-applyan ko. Kung ano lang yung gusto ko, yun lang yung ina-applyan ko. Medyo madami po ako na-apply. Medyo nagsa-start na nga po ako mag-question na may mali ba sa akin. Grabe, isang buwan pa lang ha. Ako, di ba, Miss Ina, parang pangit yata yung resume ko, kailangan kong baguhin, ganyan. Nai-invite naman po ako sa interview. May time na naka-second interview na ako, pumunta na ako sa office nila. Hindi pa rin, panel interview na yon. So, medyo na ako. Tapos, yun po, merong isang employer na naka-second interview ako sa kanya. And it turns out na nagkaroon kasi ng grant yung government sa kanila na
they can hire someone na mabibigyan sila ng subsidy kapag nakapag-hire sila ng someone from the youth sector. Kasi tinanong niya yung age ko. Pero sabi naman niya na hindi Papasok ka pa sa youth? Wow! hanggang 30. Hanggang 30. Pasok pa ako. Oh, wow! You're so young pala, no? Okay, 29 po. Pero sabi naman niya, hindi naman makaka-affect dun sa application ko. If ever hindi ako eligible. But it turns out na I was eligible. So, siguro nakatulong po yun sa, sa application ko. And may mga questions po kasi na, are you a new immigrant within the last 5 years? Ganyan. Are you a member of LGBTQ? Ganyan. Are you a member of the indigenous group? Ganyan. May mga ganun po. So, I guess nakatulong po Parang yun. program din po siguro siya ng government to support yung mga newcomers. Yeah, oo. Kasi Parang di ba subsidize nila in a way yung sweldo mo. Tama ba? Opo. Yun. So what do you do dito sa company na napasukan mo? Ang product po kasi nila initially is ang service po nila is nagbi-build sila ng mga websites. Okay. Pero nag-launch sila ng another service na marketing technology para po siyang CRM, para siyang HubSpot, ganyan. Pero iba po yung name. So, dun po ako nagsusupport. Social media manager, content creator, ganyan. I see. Nice. Very in line nga naman with digital marketing. Yeah. Si JK naman, ito civil engineer. O anong naland mo na job? Ako naman po, in my case, ang nakatulong po sa akin is yung network talaga. Kasi pagdating po namin dito, may mga na-meet kami na mga Filipino din na tumutulong naman na makapasok din sa work. Yun ang tip namin, Miss Ina. Ang malakas kasi pala dito sa Canada, referral. Referral din, yes, correct. Oo. So meron po kaming one time nung wala pa kaming car, nag-u-Uber kami. Tapos na-timing namin Filipino yung Uber driver. Tapos parang biniro ko lang siya, baka may alam ka trabaho, ganyan. Tapos parang after mga ilang weeks, nag-text siya sa akin kasi kinuha niya yung number ko. Nag-text siya sa akin na may opening din sa company nila. Which is yung company nila is gumagawa ng mga camper van. Parang minamodify nila yung mga van para maging, para pagandahin yung loob. So doon po ako napunta as, ang ginagawa ko po is nag-install ng insulation. Alright. Nandun sa loob ng camper van. So ayun po, parang, sabi ko, ang sa akin naman kasi is, sa Pilipinas naman, gumagawa din ako ng mga parang nag-woodwork din ako. So parang gusto ko din siyang itry. Experience. Oo. So, yun, related po siya sa trades din. So ang nakatulong po talaga is yung network ng Kailangan ibenta. Nakakatuwa naman si Kuya Uber driver. Ibig yung sabihin lang din niya si Uber drive, yung pag-Uber. Sideline lang yan. Opo, sideline niya po yung pag-Uber. Siguro pag weekend. Oo. Nakakatuwa naman. Oo. Tapos, may mga Pinoy dito, Miss Ina, nakakatuwa. Oh, very nice. Very nice to know. Ay, naku na nagtutulungan yung mga Pilipino dyan. Dahil alam nyo naman, meron ding ilang mga kwento naman. Well, wag na nga natin pag-usapan yun. Si JK also, tinatanong ko kanina, about yung pag-i-engineer. So, ikaw, are you working on taking the exam? Kasi nagpa-assess daw si JK ng kanyang educational, tawag doon na transcript, mga ganyan. Opo. And you're qualified. Magte-take ka na lang ng exam. Opo. Magte-take na lang po ako ng exam. It's either confirmatory exam or yung FE exam. So, ayun po. Ngayon po, nagre-review ako for the exam. And pag ready na ako, pwede naman po siyang schedule yung FE exam. Pwede po siya kasi online siya, though meron lang center na pwedeng pag-examan. Pero yung schedule niya is Monday to Saturday. So anytime, pwede mo siyang ipa-schedule, magbabayad ka lang. So once na feel ko na ready na po ako, mag-exam na po ako and then isasubmit ko lang po ulit yung results sa regulating body and they will, parang accredit me as i-acknowledge ka na. Engineer in training. Nice! Ang galing. Parang ang dali ng journey ninyo in a way, sa ngayon, no? Parang, kung compared, Miss Ina, dun sa mga ibang... Oo. Natin, mga stories. Correct.
pagka may sina nga, may nakakatabi kaming gano'n na sa Tim Hortons, ganyan, tuwang-tuwa sila dun sa group namin na na grabe, nakakatuwa kayo kasi very blessed kayo. Hindi lahat yung story. Tsaka yung ibang Filipino dito na nakakausap namin, parang narinig nila yung recruitment mission. Tapos nagugulat sila, kayo na pala yun, nandito na kayo. Naku, yung mga kababayan natin nga, hindi lang sa Saskatchewan, baka naman may alam din kayo. Yeah. Na ewan ko kung ngayon mangyayari pa yan. Alam niyo naman yung mga paghihigpit ngayon. But who knows? There might be a provincial recruitment mission again coming up. Kung meron man, please put them down dyan sa comment section, no, para lang ma-alert yung mga kababayan natin kung gusto nyong makatulong po sa kanila. Wow, nakakatuwa naman. O last na lang siguro. So sabi nyo nga, komportable man kayo sa Pilipinas. So far, palagay nyo magiging happy din kayo, as happy kayo in the Philippines? Yung comforts na na-experience sa Pilipinas, do you think you'll be having those here din? Ito muna. Oo naman po. Kasi, yun nga po. Kasi parang since naniniwala naman po kami doon sa kaya namin gawin and sa ni God sa amin. So parang we stay positive na ibibigay naman niya kung ano yung God will provide yung kung ano man yung kailangan namin. So ang lang po namin is talaga to stay positive. And sa una talaga medyo mahirap siya kasi mga bagong lugar, bagong adjustment. Nagtatawanan kami, Missy, na hindi kami marunong magbayad sa Walmart, yung gano'n. Iba dito, no? Maraming mga new experiences. Parang yung sa credit card nga lang, isa pa Missy, na binibigay ko yung card ko, hindi pala binibigay dito. ikaw yung magtatap, ikaw yung magbabag naman. Oo. So, tingin ko naman po, based on our first month namin, parang okay naman, magiging okay naman po kami. Yeah. Oo, yan. Tama yan. Sana magtuloy-tuloy, no? Ano sa yan? akin, Miss Ina, feeling ko, okay na kami dito. Like, masaya kami kasi may mga friends na rin kami dito. Tapos, in terms of income, syempre, mas malaki kaysa dun sa Philippines. Oo. And knowing na first job pa lang naman namin to, for sure, pa tayo, medyo makakaangat-angat pa tayo, di ba? Oo. So, maganda yung, kumbaga, trajectory, ganon. Oo. Actually, nga po ang wino-worry nila sa amin, ng mga nasa Philippines, homesick kami, but surprisingly, hindi kami homesick. Maybe it helped din na kasi mag-asawa kami, ganon. Yeah. Mas mahirap po pag mag-isa siguro. Correct. Pero everything we need naman nandito na rin eh. Yeah, naku, that's so nice to hear. This is such a welcome, story amidst all the not so nice ones. Kaya nakakatuwa naman. I-plug mo na lang. Okay. Your YouTube channel, So ano bang i-share na dito sa YouTube nyo? Sabihin nila, sige, ipa-follow ko. Ano bang plano nyo? Ano ba makikita nila? Lang, Miss Ina, more yung journey namin. At saka, more on what Saskatoon is like. Kasi, although marami rin naman vloggers po dito sa Saskatoon, but hindi masyado nakakapag road trip dito, ganyan. Kasi marami pong nagsasabi, Miss Ina, ano ba yung Saskatoon? Ano yata yan? Wala yatang tao dyan, ganyan. Kasi sabi ko nga po kanina, nakatulong sa journey namin talaga is yung mga vlogs sa YouTube. So, kaya po naisipan din namin na gumawa ng vlog para makatulong dun sa mga gusto at para ma-discover din po ng mga tao yung Saskatchewan. Yeah. Kasi marami pong hindi pa alam yung itsura ng Saskatchewan, ano ba itsura ng Saskatoon. Ang alam ko, pinakasikat na vlogger dyan, nasa Regina din. Yes! Si Mark Catino, ayan, nandyan. At sa Saskatoon, si Celine, yan, Pinay in Canada SK, ayan, si Celine. Hello sa inyo. Okay. Sige. Good luck sa inyong dalawa, both sa work ninyo, buhay ninyo dyan, and of course, sa vlog ninyo. Sa mga curious to know, actually kami ni Faye, she contacted me through my vlog before sila dumating dito. So, hinintay din namin bago sila makarating dito, maka-settle down para maka-interview din
here for the channel. Makasali na rin tayo sa in a nutshell. Kasi yun yung pinag-uusapan namin, Miss Ina, pag nandun na tayo, papa-interview tayo, ha? Imagine nyo na po yun palagi. Oo, ay nako. Happy ako at may ganitong naman, refreshing, 'di ba? Story na kayo, hindi kayo kasing problemado nung iba, no? Sana mas marami pa tayong marinig yung storya. Okay, so we'll end this episode here, guys. Maraming salamat, Faye at JK. Again, i-follow nyo yung Team Gutierrez in Saskatoon sa YouTube. Maraming salamat sa inyo. Okay, I'll see you guys in the next episode. Bye!